Isang masaganang araw po sa ating lahat mga kapasta. Ako po si Lilian. May gusto po akong ibahagi sa inyo. Yung naging karanasan ng pamangkin kong si Utoy, anak ng ate kong panganay. Sanggol pa lamang ay nasa pangangalaga na namin ang pamangkin kong yon dahil maaga siyang naulila sa ina. Namatay sa panganganak ang ate ko at ang tatay naman niya ay nagkaroon na ng bagong pamilya. Iniwan siya sa amin. Sa dinami-dami ng apo ng nanay ko ay si Utoy talagang naging paborito niya. Hindi naman lingid sa amin yun at wala namang nagsiselos dahil lahat kami ay naaawa kay Utoy. Siya lang kasi ang walang nanay at tatay sa pamilya namin. Si lola niyang naging ama at ina niya. Kaso 6 na taong gulang pa lang si Utoy ay yumao na ang nanay ko. Iyak siya ng iyak noon. Ilang buwan nang nailibing ang nanay ko ay panay pa rin ang iyak niya at laging hinahanap ang lola niya. Hindi ko makalimutan ang bagong taon na yon. Sa lahat talaga ng okasyon, yon ang pinakatumatak sa isip ko dahil kay nanay at kay Utoy. Maaga pa lang, habang namamalengke kami, ay sinabi sa akin ni Utoy na nakita niya raw ang lola niya kanina bago raw kami umalis ng bahay. Hindi ko naman pinansin ang sinabi niya kasi baka ikako'y namamalikmata lang ang bata. Nung nakauwi na kami at nagluluto na ako ng pang-medyanoche, lumapit sa akin si Utoy. Tinanong niya ako kung saan daw ba nagpunta ang lola niya. Nakikita pa lang daw niya na nakaupo ito sa sala. Pinagalitan ko na siya dahil naiinis na ako. Para sa akin, ang laki na niya, 6 na taon na. Dapat alam na niya na wala na talaga ang lola niya. Pero kahit pinagalitan ko na siya, ay pinipilit niya pa rin sa akin na nandun naman daw talaga si lola niya. Nakita niya raw. Hindi na lang ako kumibo kahit umiyak pa siya sa harapan ko. Basta yung araw na yon ay halos mayat maya niyang sinasabi sa akin na nakikita niya ang nanay ko. Nung malapit nang magpalit ng taon, napansin kong panay ang yakap sa akin ni Utoy. Tapos maya-maya'y nagpapaalam sa akin kung pwede raw siyang magpapatok. Siyempre, hindi ko naman siya pinayagan dahil ang bata-bata pa niya. Baka madisgrasya siya sa paputok. Pero pinayagan ko siyang maglusis. Kaso, nung malingat ako, dumampot pala ng paputok at yung dinampot niya ay biglang pumutok sa mukha niya mismo. Habang papalapit ako sa kanya noon mga kapasta, ay nanginginig ang buong kalamnan ko sa nerbiyos. Binuhat ko siya at natataranta talaga kaming lahat na isinugod siya sa ospital. Habang sakay kami ng tricycle papuntang ospital, pabulong na yung pagkasabi niya sa akin na sasama na raw siya kay lola niya kasi sinusundo na raw siya. Tapos ako, sigaw ako ng sigaw ng wag. Napakasaklap ng bagong taon na yun namin. Sa lala ng tinamon ni Utoy mula sa paputok ay hindi na niya nakayanan at tuluyan na talaga siyang sumama sa nanay ko sa kabilang buhay. Yung hindi ko pagpansin sa mga sinasabi niya ay totoo pala. Kaya pala nung maghapon na yun ay parang binabantayan na siya ng nanay ko dahil susunduin na siya. Sabi pa ng nakausap kong matanda na kapitbahay namin, kahit naman daw anong gawin ko ay hindi ko na mapipigilan ang paglisa ng pamangkin ko. Oras niya na daw talaga yon at nagkataon lang na lola niya ang sumundo sa kanya. Pero kahit ganon ay nagsisisi pa rin ako na hindi ko pinakinggan at kinagalitan ko pa. Tawagin niyo na lamang po akong Natasha. Ang pangyayari po sa buhay ko na may kababalaghan ay naranasan ko noong umuwi kami sa bayan ng mama ko. Unang beses ko po yung makapagbagong taon sa probinsya mga kapasta. Sabi nga ng mama ko,
Hindi katulad sa Maynila ang bagong taon doon. Medyo malungkot kasi wala masyadong nagpapaputok. Wala ring mga kapitbahay na nag-iingay dahil may distansya ang bawat bahay doon. Kumbaga, kaming pamilya lang talagang magsasalo-salo sa medianoche. Tapos bahala na kami kung paano namin idaraos ang bagong taon. Nilapitan ako ng mga pinsan ko, 2 lalaki at 1 babae. Mga taga roon na sila. Tinanong ako ng pinsan kong si Jake kung gusto ko raw bang sumama sa kanila. May bibilhin daw silang paputok sa kabilang bayan para naman daw sumaya ang pagsalubong namin sa bagong taon. Oo naman agad ang sinagot ko. Naboboring na po talaga kasi ako noon. Nung papunta na sa bilihan ay sumakay kami ng tricycle. Pero nung pabalik na ay naglakad na lang kami. Paano'y kinapos na kasi yung dala naming pera. Ayaw naman nilang humingi na lang kami ng pambayad kay mama pagdating sa bahay. Gusto rin kasi nilang maglakad. Gabi na noon at ang sabi nila gusto nilang mag-shortcut sa Kakahuyan. Bali-balita kasi na may mga aswang daw dun. Tumanggi agad ako. Duwag talaga ako pagdating sa kakatuwang nilalang. Pero nagpumilit po sila. Gusto lang daw nilang malaman kung totoo ba yung chismis. Saka bakit daw ako matatakot? 5 naman daw kami. Wala akong nagawa dahil hindi ko naman kabisadong lugar. Nakisama na lang ako sa kanila. Nung nasa Kakahuyan na kami, biglang sumigaw ng may aswang ang pinsan kong si Jake. Magtatakbuhan na sana kami sa takot, pero bigla nitong sinabi na practice lang daw. Inis na inis kami, lalong-lalo na ako. Hindi ko talaga makuhang tumawa sa mga ganong biro. Nagpatuloy kami sa paglalakad habang sila ay patuloy pa rin sa pagbibiroan. Hanggang sa mapatingin ako sa isang puno na daraanan namin. Nakita ko may nakasilip doon. Pinahinto ko agad sila sa paglalakad. Nagtinginan sila pagkatapos nagtawanan. Ano raw ang sasabihin ko? May aswang din daw ba? Gusto ko lang daw yatang bumawi. Hindi ko naman pinansin yung mga sinasabi nila kasi bigla akong nangatal sa takot nang matitigan ko kung ano yung nakasilip mula sa likuran ng puno. Parang lalaki ang bulto ng katawan pero mahaba ang buhok na gulo-gulo. Madilim sa bandang muka tapos pansin ko mahahaba ang kuko. Siguro nakita rin ni Jake ang nakikita ko dahil narinig ko na lamang na napamura siya. Nagmamadali niyang hiniram ang lighter kay David. Sinindihan ang paputok at inihagis dun sa nilalang na nakikita ko rin. Hindi naman siya sumablay. Pumutok agad yung hinagis niya ron. Matapos ang putok ay nakita na lang namin na baboy ramong tumatakbong palayo mula sa puno. Halos mabingi ako sa katitili ng pinsan kong si Roxanne nang makita niyang baboy ramo. Tapos nag-uunahan na kami sa pagtakbo. Pero yung direksyon namin ay pabalik sa pinanggalingan namin. Hindi na namin itinuloy ang pagdaan sa Kakahuyan dahil baka may iba pa kaming aswang na makita. Baka magtawag pa ng kasama yon. Nang makakita kami ng tricycle ay sumakay na kami doon at doon na lang namin binayaran pagdating sa bahay. Humingi ako ng pambayad kay mama. Habang kumakain kami ng medianoche, ang pangyayaring yun ang naging topic namin. Sabi ni mama, yan daw ang napapala namin. Ni hindi raw kami nagpaalam na aalis at bibili ng paputok. At sa susunod daw ay matuto kaming magpaalam at makinig. Kung hindi daw kami payagan ay para sa amin daw yun. Para hindi kami nalalagay sa panganib. Kumusta po mga kapasta? Ako po si Herminia ng San Pablo, Laguna. Sana'y mapakinggan nyo rin itong kwento ko tungkol sa ina namin at tungkol sa aming magkakapatid.
Kilala sa pagiging istrikta si inang. Kaming 7 magkakapatid ay mas takot kami sa kanya kesa sa itang namin. Ayaw ni inang nang sinusuway namin ang utos niya. At ayaw niya din na nagkakamali kami ng paulit-ulit sa mga bagay na itinuturo niya na ng ilang beses. Kung hindi ay pinapaluhod talaga kami sa asin o kung hindi man ay sa munggo. Kaya kami magkakapatid ay natuto talaga ng mabilis sa mga gawaing bahay. Nung mamatay si inang ay malalaki na kami, mga binata't dalaga na. Ewan ko ba, pero sa kabila ng kalungkutan namin ay para namang kaming nabunutan ng tinik dahil wala na yung palaging nagagalit sa amin. Magkahalo talaga ang emosyon naming magkakapatid noong mga panahon na yun. Nung kakalibing lang ni inang, lagi ko siyang napapanaginipan na masama ang tingin niya sa akin. Ako kasi ang pinakapasaway sa amin nung araw at ang pinakamadalas niyang makagalitan. Pero binabaliwala ko lang ang mga panaginip ko sa kanya. Ang sabi ko, kakaisip ko lang siguro kay inang kaya ganon. Nung gabi, bago magpalit ng taon, ay napagkasunduan namin magkakapatid na bumili ng paputok. Kasi nga mga kapasta, sa buong buhay namin ay hindi pa namin naranasan talagang magpaputok tuwing bagong taon. Dahil mahigpit na ipinagbabawal yun ni inang. Maski si itang, hindi niya pinapayagan na humawak man lang ng paputok. Kaya yung taon na yun, na unang beses naming magdiriwang na wala si inang. Nagkasundo talaga kami magkakapatid na magpapaputok kami para naman maranasan din namin ang ganong saya. Hindi naman tumutol si itang, bahala raw kami. Tutal ay malalaki naman na kami. Sobrang saya namin noon mga kapasta. Marami kaming biniling paputok at lahat kaming magkakapatid ay sumubok. Pero nung makapal na ang usok, mula sa mga usok na yon, ay bigla ko na lamang nakita ang imahe ng inang namin. Natigilan ako. Pakiramdam ko'y nanigas ang bawat himaymay ng mga laman ko. Nangalog ang mga tuhod ko. Parang biglang bumalik sa isip ko yung mga pagpaparusa sa amin ni inang. Yung pagpapaluhod niya sa amin sa munggo o di kaya naman sa asin. Kitang-kita ko si inang sa mabagsik nitong anyo. Nagpalipat-lipat ang tingin sa amin. Tila hindi niya nagustuhan ang ginawa naming magkakapatid. Kahit nakikita naman niya siguro na masaya kami sa ginagawa namin. Ayaw talaga ni inang sa paputok dahil takot siya na ikadisgrasya namin yon. Pero nagulat na lamang ako nang tapikin ako ng kuya ko. Bakit daw ako natutulala? Tapos biglang naglaho si inang sa paningin ko. Sabi ko sa kanila, si inang. Nakita ko si inang sa gitna ng mga usok ng paputok. Masama ang tingin niya sa amin. Naglapitan na sa akin ang mga kapatid ko. Ang iba sa kanila ay naniwala. Yung ibang kapatid ko naman ay hindi. Iniisip ko lang daw yun dahil natatakot pa rin ako kay inang kahit wala na ito. Ipinipilit ko sa kanila na totoong nakita ko. Malinaw na malinaw sa paningin ko si inang. Kahit nagkakandautan na talaga ako nun ay talagang pinagpipilitan ko. Inabutan nila ako ng tubig para daw kumalma ako. Sabi ni itang, itigil na raw namin ang pagpapaputok. Tutal daw ay naranasan na rin namin. Okay na raw yun. Hati naman ang opinyon ng mga kapatid ko. Pero ako, ayoko na talaga. Ayoko nang magalit pa si inang sa amin. Kahit nasa kabilang buhay na siya. Noong mga sumunod na gabi, napanaginipan ko ulit si inang. Pero sa pagkakataong yun, ay maaliwalas naman ang mukha niyang napapanaginipan ko. Hindi na galit si inang. Mga kapasta, ako si Nancy. Mahilig po ako sa mga nakakatakot na palabas. Pero itong karanasan ko na gusto kong ibahagi sa inyo ay hindi ko naman masabi na nakakatakot talaga. Pero alam kong kababalaghan ang nangyari sa akin
at sa anak kong namatay, si Joel. 7 taon pa lamang si Joel nang mamatay siya dahil sa sakit. Hindi ko na lang po ididetalyang tungkol doon. Kung ilalarawan ko po sa inyo ang anak kong yun, ay isa siyang batang sobrang hilig maglaro. Aktibo siya sa lahat ng bagay, makulit, malikot at masayahin. Kaya nung nawala siya ay talaga namang nagdilim ang buong buhay namin. Siya ang panganay ko at 2 lang silang magkapatid. Ang sumunod sa kanya ay mag-iisang taong gulang pa lamang noon, si Baby Jane. December 31 noon nang maranasan namin ang kababalaghan. Nung taon na yon ang unang bagong taon na hindi namin kasama si Joel. Kaya mabigat na mabigat sa amin ang magdiwang. Lalo pa at maaga pa ay pinapatunog na niya ang binili kong turotot para sa kanya. Hindi ko maiwasan na hindi malungkot. Habang nagme-medya noche kami ng pamilya, hinahanap-hanap ko ang presensya ng panganay ko. Matapos ang selebrasyon ay humiga ako para matulog. Napapapikit na ako nang bigla akong makarinig ng nagtotorotot. Kaya naman napamulat ulit ako. Tapos nawala sa pandinig ko. Pero hindi pa man ulit ako nakakapikit ay narinig ko na naman. Kaya naman ay bumangon ako. Ginising ko ang asawa ko. Ang sabi ko, may nagtotorotot. Parang nasa labas lang ng bahay namin. Pinakinggan naman ng asawa ko. Pero nawala yung tunog. Kaya ang sabi niya, baka raw nananaginip lang ako. O baka sa labas yun at sa kapitbahay. Pinahihiga niya na ako ulit. Pero hindi pa ako nakahiga ay naisip ko noong mga sandaling yun ay ang anak kong si Joel. Mahilig itong magturotot ng maaga pa lang. Kahit tapos na ang putukan at mga pag-iingay ay humihirit pa talaga siya ng turotot. Sinasaway ko lang naman dahil nakakahiya na rin sa mga kapitbahay na gusto na ring magpahinga. Susundin ko na lang sana ang asawa ko na matulog na ulit. Ngunit bigla ko na namang narinig ang turotot. Hindi na ako nagdalawang isip na lumabas ng silid namin para malaman kung saan ba talaga nanggagaling yun. Paglabas ko ng kwarto ay lalo pang lumakas sa pandinig ko ang pagtotorotot. Kinabahan ako na hindi ko mawari. Dumungaw ako sa bintana at hinahanap ng mga mata ko kung sino man ang nagtotorotot na yon. Pero wala akong makita. Wala ng tao sa kalye. Hindi pa rin ako mapalagay. Kaya naman lumabas ako ng bahay. Nagpalingali nga ako. Sarado ng mga kapitbahay namin. Ibig sabihin, natutulog na sila. Pumasok na lang ulit ako sa amin. Paroot parito ako sa bawat sulok ng bahay. Tinatakpan ko na ang tenga ko dahil para akong mababaliw sa naririnig ko. Nang biglang bumagsak ang photo frame ng anak kong si Joel. Kasabay nun ang pagtahimik ng tunog ng turotot. Nanginginig ang kamay ko nang damputin ko ang bumagsak na larawan ng anak ko. Tiningnan ko yun at tinanong kung siya bang may gawa ng naririnig kong pagtotorotot. Siyempre hindi naman siya sasagot ng partikular. Kaya naman niyakap ko na lamang yun tapos umiyak ako ng umiyak. Sabi ko, huwag ka nang mag-alala anak. Hindi ka naman namin makakalimutan. Palagi kang bahagi ng bawat okasyon at selebrasyon sa buhay namin. Lumabas naman ang silid ang asawa ko. Naabutan niya ako sa ganong eksena. Nang ikwento ko sa kanya ang nangyari, ay naniwala naman siya. At kinabukasan din ay dinalaw namin si Joel sa punto nito. At inilapag namin doon ang binili kong turotot para sa kanya. Magandang bati po mga kapasta. Ako si Raven ng Valenzuela. Ibabahagi ko lang po sa inyong naging karanasan namin ng kuya ko noong January 1. 2 lang po kaming magkapatid. Ako ang bunso at ang kuya kong matanda sa akin ng 3 taon
ay meron pong kakulangan sa pag-iisip. Sa bahay lang po siya. Ikinuha talaga siya ng tatay ko na mag-aalaga, buhat ng sumakabilang buhay ang nanay ko. Hindi kasi maaaring mag-alaga si tatay dahil kailangan niyang magtrabaho para sa amin. Ako naman ay pumapasok pa noon sa eskwela. Nasa 2 taon na ako ng kolehiyo. December 1, nang si tatay naman ang sumakabilang buhay. Kaya yung mahirap naming sitwasyon ay lalo pang naging mahirap para sa amin. Natutuliro ako noon kung paano ako makapagpapatuloy sa pag-aaral at saan naman ako kukuha ng ibabayad sa tagapag-alaga ng kuya ko. Wala namang magtatrabaho para sa amin, kaya nagdesisyon ako na titigil na lang muna rin ako sa pag-aaral at mag-aalaga kay kuya habang naghahanap ako ng pwede kong pasukan na trabaho. Lalo akong nakaramdam ng lungkot nung magpasko nang wala si tatay. Kaming dalawa lang talagang magkapatid. Nung mismong bagong taon, gusto ko sanang isama ang kuya ko sa pagdalaw sa puntod nila nanay at ng tatay ko. Pero sinabi niya sa akin sa pautal-utal na salita na masama raw ang pakiramdam niya. Kaya ako na lang ang lumakad. Binilinan ko na lang si kuya na wag lalabas. Tapos iniwan ko sa kanyang dating cellphone ni tatay. Ang sabi ko, tawagan niya ako kapag may sasabihin siya. Nakakaintindi naman kasi ang kuya ko. Minsan lang talaga ay hindi. Para siyang bata na mag-isip. Pagpasok ko pa lamang ng sementeryo, naramdaman ko na agad yung lamig ng hangin na parang sumalubong sa akin. Naisip ko agad na baka sina nanay at tatay yun. Sinalubong ako. Nagdasal lang ako sa harap ng puntod nila at nagtirik ng kandila. Wala na kasi akong pambili ng bulaklak. Maya-maya pa'y biglang tumunog ang cellphone ko. Si kuya ang nasa kabilang linya. Anito, umuwi na raw ako dahil nandun daw si tatay sa bahay. Dinadalaw daw kami. Kinilabutan ako sa sinabi ng kuya ko. Nanginginig ang boses kong ipinaalala sa kanya na wala na si tatay at hindi na babalik. Pero ipinagpilitan niya pa rin sa akin. Ang sabi niya, nandun daw si tatay, nakaupo sa sofa namin. Pakiramdam ko noon ay namilog ang ulo ko. Nagmamadali akong umalis ng sementeryo at saka umuwi. Pagdating ko sa bahay ay nadatnan ko si kuya na nakaupo sa lapag. Tapos itinuro agad niya sa akin yung sofa. Wala naman akong nakita sa sofa, pero ang sabi niya, andoon daw si tatay. Magmano raw ako. Kanina pa raw ako hinihintay ni tatay. Naiyak na lang ako. Inalalayan ko ang kuya ko na makatayo at ang sabi ko, doon na siya sa sofa maupo, katabi ni tatay kasi malamig ang simento. Tapos natahimik na si kuya. Binuksan ko ang TV para malimang siya. Mga kapasta, ayoko sanang maniwala. Pero nung naupo ako sa kabilang upuan, kung saan tanaw ko ang kuya ko, ay nanlaki ang mga mata ko. Dahil hindi lang mapirme sa TV ang mga mata niya. Panay ang tingin niya sa gilid niya. Tapos nagsasalita siya na para bang may kakwentuhan talaga. Tulad kung paano siya makipagkwentuhan sa tatay namin nung nabubuhay pa ito. Tuwing darating kasi ang tatay ko galing sa trabaho, si kuya ang taga-alis ng medyas niya. Tapos mauupo sa tabi niya si kuya at magkukwentuhan sila nang sila lang dalawang nagkakaintindihan. Ganon na ganon ulit ang nakita kong eksena. Ang kaibahan nga lang ay ang kuya ko lang ang nakikita kong nakaupo ron. Hinayaan ko na lang si kuya. Alam ko kasi na panatag siya kapag nasa tabi niya ang tatay namin. Kahit siguro multo na lang ito.